Hello ladies and gentlemen, this is Sunny of Sunrise 75 channel, and this time I'm going to share to you the gospel from the gospel of Saint Mark chapter 13 verses 24 to 32 in Filipino. Ang pagdating ng anak ng tao. Ngunit sa panahong iyon, pagkatapos ng kagipitang ito, magdidilim ang araw, hindi na magbibigay ng liwanag ang buwan. Malalaglag ang mga bituin mula sa langit at magigimbal ang buong sanlibutan. At makikita nilang dumarating sa mga ulap ang anak ng tao na may kapangyarihan at ganap na kaluwalhatian. Ipapadala niya ang mga anghel para tipunin ang mga pinili mula sa apat na sulok ng daigdig, mula sa silong ng langit. Matuto sa aral ng puno ng igos. Kapag malambot na ang mga sanga nito at lumilitaw na ang mga dahon, alam ninyo na malapit na ang tag-init. Gayon din naman, kapag napansin ninyo ang lahat ng ito, alamin ninyong malapit na, nasa may pintuan na. Talagang sinasabi ko sa inyo na hindi lilipas ang lahing ito at magaganap ang lahat ng ito. Lilipas ang langit at lupa, ngunit hindi lilipas ang aking mga salita. Ngunit walang nakakaalam sa oras at araw na iyon, kahit na ang mga anghel sa langit o ang anak, ang Ama lamang ang nakakaalam. Alam nyo, sa ating paniniwalang Kristiyano, lalo na sa mga Catholics, no, ang sinasabi dyan sa Apostles' Creed, "From then he shall come to judge the living and the dead." So, hindi po ito dahil gusto lang nating mag-recite, but rather, we are proclaiming our faith. Alam natin, ang tinutukoy natin, na sa kahuli-hulihan ng panahon, ay darating ang anak ng tao. Darating ang Panginoon. Na kung titingnan din natin sa aklat ni Propeta Daniel, ito ay kanyang ipinahayag how many years ago pa itong mga pangyayaring ito at inulit sa panahon ng mga apostoles, no? And then he shall come to judge the living and the dead, as stated in our faith. So, bakit natin ito binabanggit? Kasi sa totoo lang, maraming tao sa daigdig at present ang parang sobrang busy sa mga bagay-bagay sa buhay. Minsan nakakalimutan na nating magsimba, nakalimutan na nating magbasa ng Biblia, nakalimutan na nating gumawa ng mabuti sa kapwa. Yung mga iniisip lang ng iba, no? Hindi naman lahat, pero ang iniisip ng iba, nako, panlalamang. Kahit nga dyan sa Facebook naalala ko, may mga nagbibenta ng kung ano-ano, flashlight, mga kung ano-ano, pero ang dinideliver ay iba. Talagang maraming mga panlalamang na nangyayari, no, sa ating mga transaction. Kaya nga ang sinasabi din sa tulang desiderata, no, na tayo ay mag-ingat, no. Though sa gitna ng lahat ng ito, maganda pa rin ang buhay, sabi sa tulang iyan. Okay, so balik tayo ng konti. Nagkaroon ng may mga pagkakataon na ako'y nananaginip, no? At may mga pagkakataong nagdilim na, no? Nauna munang magdilim. At nakita ko yung mga pangitain ng mga nakakatakot. Before naalala ko yung aking reaction, ay andyan yung takot, bigla. Pero may mga pagkakataon din ako nagkaroon ako ng panaginip na nakita ko ang mga tao nagsisigawan pero ako nananalangin na. Hindi ko na iniisip kung ano ang susunod na mangyayari. Hindi naman ako tinatamaan ng mga bato, ng mga kung ano ng mga bumabagsak na, mga gumagalaw. Kasi nakafocus ako dun sa panalangin dahil iniisip ko at that time, the Lord is coming back. Ayan. So, gusto kong balikan yung feeling, pakiramdam. Kung sakaling bumalik ang ating Panginoon, ano yung ating pakiramdam? Well, personally sa akin, dalawang bagay yan. One is, tayo ay pwedeng matakot. Matatakot tayo kapag hindi tayo handa. Pero kapag tayo ay handa, hindi tayo matatakot. Tayo ay magiging galak na galak, matutuwa tayo.
na sa gitna ng lahat ng ating mga paghihirap at mga karanasan dito sa daigdig na hindi ka aya-aya, sa wakas, dumating na ang tunay na nagmamahal sa atin. Dumating na ang ating tunay na tagapagligtas. At sa wakas, makikita na natin ang ating Panginoon. Makakasama na natin ang ating Panginoon. After all, ang lahat ng ating pagpapagal, lahat ng ating pagsasakripisyo kung ating inaalay sa Panginoon, kumbaga matagal na natin siyang hinihintay, inaasahan ng kanyang pagdating. At ito na yon, kung handa tayo, no? Pero kung hindi tayo handa, medyo problema yon. Now, we're talking about paghahanda. So, ano naman ang ating dapat ihahanda? Usually, punta tayo sa panahon ng Pasko. Pag pinag-usapan natin ang paghahanda, anong ihahanda? Pagagandahin ng bahay, lalagyan ng maraming ilaw, bibili ng maraming pagkain, inumin, mag-video okay, magsasaya. Ito ba yung mga paghahanda na ating pinag-uusapan? Naku, ito ang ginagawa ng daigdig. At mukhang kailangan nating magkaroon ng bagong frame of mind at klaruhin, linawin, ano bang ating mga pinagagawa? Ano yung ating paghahandang ginagawa? Baka hindi ito. Baka hindi ito ang mga paghahanda na nais ng Diyos sa ating buhay. Is it not about the spiritual preparation supposedly? So, in relation to our spiritual preparation, tayo ba ay sa ngayon, halimbawa, nagbabasa pa ba tayo ng Biblia? Nananalangin pa ba tayo? Nagre-reflect pa ba tayo sa ating journey, sa ating paglalakbay sa mundo? Nasaan na tayo? Anong ating purpose? Ano nang nagawa natin? Ano pa yung kailangan nating gawin? Ginagawa ba natin yung ating mga nababasa sa Biblia? Sinusunod ba natin? Are we becoming obedient? O yung nais lamang natin ang ating mga pinagagawa? Nagsisimba pa ba tayo? Nagmamahal pa ba tayo sa Diyos ng higit sa lahat? Una sa lahat? Sa ating kapwa bilang pagmamahal, katulad ng ating pagmamahal sa ating sarili. Are we doing all these things? Sigurado ang pagbabalik mong Panginoon, mangyayari at mangyayari yan. Sabi niya, heaven and earth will pass away, but my word will remain forever. So, babalik siya. Matatakot ba tayo or matutuwa? It depends upon our preparation. And when we talk about preparation, what are the preparations are we doing? Is it the spiritual preparation or the worldly distractions? Hinihila tayo ng mga kung ano-anong nakikita natin sa daigdig. That's why we need to clarify. We need to prioritize. Ano ba talaga ang mahalaga? And we have to ask ourselves that one. That hopefully in our daily lives, we continue to prepare, to prioritize, to become obedient to the Lord, to love God above all, and to love others just like how much we love ourselves. Once again, this is Sunny of Sunrise 75 channel. Thank you, and see you in my next vlog.